Ang katalinuhan ay hindi lamang tungkol sa pag-alam ng mga facts o paggamit ng mga magagarang salita. Ito ay tungkol sa kung paano ka mag-isip, kumilos at mag-approach sa mundo. Sa video ngayong araw ay aalamin natin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga tunay na matatalinong tao at ng mga nagpapanggap lamang na henyo. Mula sa kanilang pag-iisip hanggang sa kanilang mga gawi, ang dalawang grupong ito ay ibang-iba. Kung gusto mong patalasin ang iyong sariling talino o matutunan kung paano malalaman kung sino ang mga pekeng henyo sa iyong buhay, narito ang 10 habits na ginagawa ng mga taong matatalino na hindi ginagawa ng mga nagpapanggap na henyo. Number 1. Nakatuon sa mga solusyon versus naghahanap ng atensyon. Ang mga tunay na matatalinong tao ay problem solver. Nakatuon sila sa paghahanap ng epektibo at praktikal na mga solusyon at madalas na nagtatrabaho behind the scene upang makagawa ng pagbabago. Ang kanilang pangunahing layunin ay mag-ambag ng halaga sa halip na makakuha ng pagkilala. Samantalang ang mga nagpapanggap na matalino naman ay inuuna ang makakuha ng atensyon at paghanga mula sa iba. Maaari silang mag-alok ng labis na komplikadong mga ideya o hindi kinakailangang drama na mukhang kahanga-hanga kahit na ang kanilang mga kontribusyon ay walang laman. Number 2. Naghahanap ng kaalaman versus nagpapanggap na alam ang lahat. Ang tunay na matatalinong tao ay habang buhay na natututo, nauunawaan na ang kaalaman ay malawak at walang tao ang alam ang lahat. Hayagan silang umaamin kapag hindi sila sigurado o kulang sa kadulubhasaan sa isang paksa. Tinitignan ito bilang isang pagkakataon para mag-grow. Ang curiosity na ito ang nagtutulak sa kanila na magtanong, mag-explore ng mga bagong lugar at pinuhin pa ang kanilang pangunawa. Sa kaibahan, ang mga nagpapanggap na matalino ay kumikilos na parang alam nila ang lahat kahit na hindi nila alam ang isang paksa. Sa halip na maghanap ng mga sagot, tinatakpan nila ang kanilang kamangmangan ng labis na kumpiyansa. Nagsasabi ng mga hindi malinaw o hindi tamang impormasyon upang mapanatili ang isang fasad ng katalinuhan. Number 3. Mapagkumbaba versus mayabang. Ang tunay na katalinuhan ay sinasamahan ng pagpapakumbaba. Ang mga tunay na matatalinong tao ay secure sa kanilang mga kakayahan at hindi nakadarama ng pangangailangan na magyabang o mangibabaw. Kadalasan ay mas interesado silang matuto mula sa iba kaysa ipakita ang kanilang sariling kinang. Sa kabilang banda naman, ang mga nagpapanggap na henyo ay umaasa sa pagmamataas upang magmukhang mas matalino kaysa sa totoo. Ine-exaggerate nila ang kanilang mga talento o mga nagawa at madalas na binabaliwala ang mga opinyon ng iba. Nakikita nila ang pakikipagtulungan bilang isang banta sa kanilang ego. Number 4. Aktibong pakikinig versus pangunguna sa mga pag-uusap. Ang mga matatalinong tao ay mahusay sa komunikasyon at ang isa sa kanilang pinakamalaking strength ay ang aktibong pakikinig. Binibigyang pansin nila ang mga pananaw ng iba, nagtatanong ng mga thoughtful na tanong upang palalimin ang pag-uusap. Ito ay hindi lamang bumubuo ng tiwala, ngunit nagbibigay daan din sa kanila na matuto mula sa iba. Ang mga nagpapanggap na matalino naman ay mas concerned sa paggigiit ng kanilang pangingibabaw. Madalas silang nang i-interrupt, nangunguna sa mga pag-uusap o sinusolo ang mga conversations upang lumitaw na may kontrol. Kadalasang binabaliwala ang halaga ng collaborative dialogue. Number 5. Nag-a-adapt sa mga bagong impormasyon versus nananatili sa mga maling paniniwala. Kabilang sa katalinuhan ang flexibility at kakayahang umangkop sa mga bagong impormasyon. Ang tunay na matatalino mga individual ay tinatanggap ang pagbabago, nire-rebisa ang kanilang mga paniniwala o mga diskarte kapag nalaman nilang may mas mahusay pang diskarte. Ang willingness na ito na umunlad ang nagpapakita ng kanilang maturity at isang commitment sa katotohanan. Ang mga nagpapanggap na matalino naman ay nilalabanan ang pagbabago. Kumakapit sila sa mga luma o maling paniniwala kahit na napatunayang mali dahil ang pag-amin nila ng pagkakamali ay maaaring maglantad sa kanilang kakulangan sa tunay na kaalaman. Number 6. Nagbibigay ng credits versus kumukuha ng credits. Naiintindihan ng mga matatalinong tao ang kahalagahan ng teamwork at collaboration. Mabilis nilang kinikilala at pinahahalagahan ang mga kontribusyon ng iba. Nare-recognize na ang mga tunay na tagumpay ay madalas na group effort.
Ang mga nagpapanggap na matalino sa kabaliktaran ay mas concern sa pagkuha ng credits, kahit na para sa mga trabaho na hindi naman nila ginawa. Minamaliit nila ang mga tungkulin ng iba o tahasang inaangkin ng mga ideya bilang sa kanila upang magmukhang mas may kakayahan. Number 7, yinayakap ang failure versus nagdi-deny ng mga pagkakamali. Ang kabiguan ay isang mahalagang bahagi ng paglago at tinatanggap ito ng mga tunay na matatalinong tao bilang isang opportunity para matuto. Sinusuri nila ang kanilang mga pagkakamali, nagiging responsable at ginagamit ang karanasan na yon upang mag-improve. Gayunpaman ang mga nagpapanggap na matalino naman ay tumatangging aminin ang kanilang mga pagkakamali. Sinisisi nila ang iba, gumagawa ng mga dahilan o iniiwasang pag-usapan ang kanilang mga pagkabigo dahil ang pag-amin ng mga pagkakamali ay maaaring makapinsala sa kanilang imahe. Number 8, nagtatanong versus umiiwas sa mga malalim na paksa. Ang tunay na matatalinong mga tao ay likas na matanong. Hindi sila natatakot na sumisid ng malalim sa mga komplikadong paksa at magtanong ng mga insightful na tanong upang hamunin ang kanilang pangunawa. Ang kanilang curiosity ay nagmumula sa isang pagnanais na lumago at makisali sa mundo ng makabuluhan. Samantalang iniiwasan naman ng mga nagpapanggap na matalino ang mga malalim na talakayan na maaaring magbunyag ng kanilang kakulangan sa kaalaman. Mas gusto nila ang mga mababaw na usapan, kadalasang tinutulak ang mga pag-uusap patungo sa mga paksang madali nilang mapeke. Number 9, consistent growth versus mababaw na pagpapasikat. Ang tunay na katalinuhan ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay. Ang mga matatalinong tao ay naglalaan ng oras sa pag-aaral ng mga bagong kasanayan, pagbabasa at pagpapalawak ng kanilang mga pananaw. Kaya ang kanilang pag-unlad ay makikita sa kanilang mga aksyon at tagumpay sa paglipas ng panahon. Ang mga nagpapanggap na matalino sa kabilang banda ay nakatuon lang sa mga mababaw na pagpapakita ng katalinuhan. Maaari silang gumamit ng mga masalimuot na bokabularyo, nagsasabi ng mga sikat na pangalan o nagpapamalas ng mga credential. Ngunit ang kanilang pangunawa ay kadalasang walang lalim o praktikal na aplikasyon. At number 10, hinahayaang magsalita ang kanilang aksyon versus overhyping ng mga achievements. Hinahayaan ng mga matatalinong tao na magsalita para sa kanilang sarili, ang kanilang mga kilos at resulta. Hindi nila nararamdaman ng pangangailangan na ipahayag ang kanilang mga nagawa dahil naniniwala sila na ang tunay na tagumpay ay self-evident. Ang mga nagpapanggap na matalino naman ay nag-overhype ng kanilang mga nagawa upang makakuha ng pagkilala. Gumagamit sila ng mga exaggerated na pananalita o gumagawa ng matayog na pag-aangkin upang palakihin ang kanilang reputasyon, kadalasang nagre-rely sa estilo kaysa sa substance. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na rare mong makikita na umiiyak ang isang introvert, maliban na lang kung shoutout kay Constance. Sabi niya, I think we are best in suppressing our thoughts and emotions. We at most time won't allow ourselves to lose control when faced to difficult and emotional situations demanding us to react immediately. Sabi naman ni Susan Riano, tama, mas malimit na luha ako sa pangyayari sa buhay ng ibang tao. Parang ako ang nasaktan para sa kanila. Kung umiyak man ako sa personal kong problema, yun yung time na sagad na ako o punong-puno na. Pagkatapos ko umiyak, feeling ko okay na uli ako. At ayon naman kay Chari Grace, sobrang emotional pag namimiss ko yung mga namayapa kong kaanak, especially parents ko. Tinatago ko yung pag-iyak ko. Ayoko makita ng iba na malungkot ako. Pagtapos okay na ulit ako. Shoutout din kay Rebecca Ogata, Lorena Bintas, Nathan Agripa, Wilfredo Saenz, Marie Delight Worker, Sisters E. Tuktuk Travels, Emma Villanueva, Loie Borlongan, Luna, Mary Ann Panya, Pax Tumulak, Malia Momena Bantas, Isabel Yap, Francisco Camayo Jr., Martinez Asis, Junjun Perang, Karen at kay Dakoy Koy Mixtrip. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa panonood. Gaya ng ating ginalugad ngayon, may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga tunay na matatalinong tao at sa mga nagpapanggap lamang. Ang tunay na katalinuhan ay nagniningning sa pamamagitan ng mga aksyon, pagpapakumbaba at kahandaang lumago. Habang ang mga huwad na henyo naman ay umaasa sa mga pagpapasikat at mababaw na appearance.
Kung ang paksang ito ay nag-resonate sa'yo, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa higit pang mga insights tulad nito. Ipaalam sa amin sa comment section kung nakatagpo ka na ba ng alinman sa mga katangiang ito o meron kang sariling mga halimbawa na ibabahagi. Hanggang sa susunod, manatiling curious, manatiling mapagkumbaba at patuloy na magsikap para sa tunay na pag-unlad. Alam mo ba kung bakit hindi mo makikitang umiyak ang isang introvert? Panoorin mo sa video na to.